Magandang umaga mga kasali, narito ang mga balitang nakalap ng DZUP News Team ngayong Huwebes, November 20, 2025. Trans-Pacific Sustainability Dialogue 2025 idinaos sa UP Diliman. Bulacan farmers nagbenta ng gulay at prutas sa Palma Hall. Exhibit na tampok ang research at creative work binuksan sa UP Diliman. At musical heritage pinag-usapan sa UP Diliman Academic Festival. Ako po si Gian Libroho at ito ang DZUP Balita. DZUP Balita. Sa detalye ng mga balita, mga kasali, nagsilbing host sa ikalawang araw ng Trans-Pacific Sustainability Dialogue 2025 ang UP Diliman Asian Center o AC. Sa naging ikalawang araw ng dialogue, panauhing pandangal sina dating United Nations o UN Secretary General Ban Ki-moon at UN Philippines Resident Coordinator Arno Peral. Nagbahaginan din ng mga pananaw ang mga pinuno at iskolar ng Sustainable Development hinggil sa UN Sustainable Development Goal 11, Sustainable Cities and Communities, na siyang pangunahing paksa ng talakayan. Isinagawa ang unang araw ng dialogue sa Makati, Shangri-La. Lumahok sa mga plenary discussion at workshop ang mga tagapagtaguyod, mananaliksik at estudyante mula sa iba't ibang sektor at organisasyon. Layo ng taunang dialogue na tulungan ng iba't ibang bansa na makamit ang kanilang mga layunin ayon sa UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Co-organize ang dialogue ng AC, UP Centre International de Formation des Autorités et Leaders Philippines, Stanford University Walter H. Shorenstein Asia Pacific Research Center at ng Ban Ki-moon Foundation for a Better Future. Mga kasali, nakatanggap ng donasyon ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Adopt a Student at Eat Scholar programs mula sa Corazon Dairo Ong Odyssey Foundation Incorporated o CDO-FI. Corporate Social Responsibility Arm ng CDO Food Sphere ang nasabing foundation. Mahigit 400,000 pesos ang natanggap ng opisina sa turnover ceremony noong November 17 sa Vinson's Hall. Sa ceremony, nagbahagi ng mensahe sina Vice Chancellor for Student Affairs Jose Carlo Depano at CDO-FI Executive Director Patricia Ana Magbanwa. Pinangunahan naman ang ceremony ng Office of Scholarships and Grants. Nagbibigay ng monthly stipend para sa mga nangangailangang estudyante ang Adopt a Student program. Samantala, nagbibigay ng libreng pagkain para sa beneficiary students ang Eat Scholar sa pamamagitan ng food stubs na binibili ng donors. Sa iba pang balita, idinaos noong October 21 ng UP Diliman Department of Journalism o DJURN at UP Diliman College of Media and Communication o CMC Office of Research and Publication ang ikatlong installment ng CMC Diamond Anniversary Talks bilang bahagi ng pagdiriwang ng 60th anniversary ng kolehiyo. Tampok sa triple lecture ang mga niche area of journalism, partikular ang sports reporting, motoring at road safety at human rights. Nagbigay ng talk si Jorn Lecturer at Business Mirror columnist Tessa Hasminez sa lekturang pinamagatang The Endless Game, The Ins, Outs and Winning Moments of Sports Journalism. Pinangunahan naman ni Froilan Victor Bacung Jr. mula sa Philippine Daily Inquirer ang talakayan sa lekturang A Scholastic Approach to Philippine Motoring Journalism. Samantala, tinalakay naman ni Amnesty International Human Rights Campaigner Jerry Abella ang lekturang Shatter the Looking Glass, Prospects for and Challenges to Human Rights Journalism in the Philippines. Nagsilbing moderator si Jorn Chair Assistant Professor Carol Ilagan na sinundan ng isang open forum kung saan nakipagpalitan ng tanong at pananaw ang mga guro at estudyante sa mga tagapagsalita hinggil sa mga hamon at oportunidad sa specialized fields ng journalism.
Sundan ang DZUP Balita sa aming social media accounts sa Facebook, Instagram at X. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala. DZUP Balita. DZUP Balita. Nagbabalik ang DZUP Balita. Mga magsasakang galing Bulacan nagbenta ng gulay at prutas sa Palma Hall. Hatid ng ating intern na si Eric Wallo Jr. mula sa UP Integrated School o UPIS ang balitang yan. Magandang umaga, Eric. Magandang umaga, Gian. Nagbenta ng mga aning gulay at prutas ang ilang magsasaka mula Bulacan sa bagsakan na pansamantalang itinayo sa UP Diliman Palma Hall. Isang inisyatiba ng UP Diliman College of Social Sciences and Philosophy Office of Social Learning, Outreach at pahingungod at ng UP Academic of Employees Union ang bagsakan na may layong suportahan ang mga nasabing magsasaka. Ilan sa mga ibinenta sa bagsakan ang talong, kalabasa, ampalaya, mangga, saging at dalandan. Sa isang panayam ng DZUP, sinabi ng magsasakang si Thelma Cartoneros na hindi lang nagbibigay ng pagkakataon ang nasabing bagsakan sa mga magsasaka para makabenta sila, kundi nakakatulong din anya ito sa kanilang pagsulong ng kanilang panawagan para sa mas maayos na sistema sa sektor ng agrikultura. Bago mang pangunahing target ang mga UP stakeholder, nakabili rin ng mga gulay at prutas sa nasabing bagsakan ang mga galing sa labas. Ako po si Eric Waldo Jr. mula sa UPIS para sa DZUP 1602, kasali ka! Maraming salamat, Eric Wallo Jr. ng UPIS. Samantala, exhibit para sa Research, Innovation at Creative Work binuksan sa UP Diliman. Hatid naman ang ating intern na si Nico de la Cruz mula UPIS ang balitang yan. Magandang umaga, Nico. Magandang umaga, Gian. Inilunsad ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Research and Development ang Saliksikhai Diliman Research Exhibit sa Melchor Hall noong November 12. Ibinibida ng exhibit ang 24 na iba't ibang mga pananaliksik at malikhayang gawa na ipinagmamalaki ang lawak ng mga ideya at innovation na nakakatulong sa pagbuo ng identidad ng UP Diliman. Kabilang dito ang 10 mula sa UP Diliman Research Management Office, 3 mula sa UP Diliman Office of Extension Coordination, 3 mula sa UP Diliman Technology Transfer and Business Development Office, 2 mula sa UP Diliman Center for Ethnomusicology, at 6 mula sa Journal ng UP Diliman. Formal na inilunsad ang exhibit sa pamamagitan ng isang ribbon-cutting ceremony na isinagawa ni UP Diliman College of Engineering Dean Dr. Maria Antonia Tancholing. Sa seremonya, nagkaroon ng pagkakataon ang mga mananaliksik na ibahagi ang kanilang karanasan sa paggawa ng kanilang output sa pamamagitan ng larong Never Have I Ever. Hudyat din ng pagsisimula ng Saliksikhai Diliman Research, Innovation, Development and Extension Festival 2025 ang pagbubukas ng exhibit. Isang 2 linggong aktibidad na may layong bigyang pugay ang tradisyon ng UP Diliman sa pananaliksik, malikhayang likha at paglilingkod sa publiko. Ako po si Nico de la Cruz mula sa UPIS para sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat, Nico de la Cruz ng UPIS. Samantala, Intangible Musical Heritage pinag-usapan sa UP Diliman Academic Festival. Hatid naman ng ating intern na si Micaela Arzadon mula pa rin sa UPIS ang balitang yan. Magandang umaga, Mika. Magandang umaga, Gian. Sa pangunguna ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Research and Development, idinaos ang Saliksik Musicolab Interdisciplinary Applications of Research on Intangible Musical Heritage toward Community Development and Public Service noong November 13 sa Aldabahol. Bahagi ito ng Saliksik High Diliman Research, Innovation, Development and Extension Festival 2025. Hinati sa dalawang bahagi ang nasabing aktibidad. Ang himig-hambing Mga Heling Atin ni Sol Trinidad at Lino Matalang at Collection and Recollection ni Grace Ann Benaventura, Kili Europa Piluden, Britney Bayawan at J. Louis Kim. Isang proyekto sa ilalim ng Cultural Center of the Philippines at ng UP Diliman Center for Ethnomusicology ang himig-hambing na may layuning mapreserba ang mga heling galing sa mga ibang dialekto at gawing makabago ang mga ito upang mapakinggan at ma-enjoy ng nakararami. Samantala, isa namang community documentation at archiving workshop na inorganisa ng UP Diliman Center for Ethnomusicology, St. Mary's School of Sagada o SMSS, at ng National Commission for Culture and the Arts, ang Collection and Recollection. Sa ilalim nito, binigyan ng pagsasanay ang mga Grade 12 Humanities and Social Sciences students mula sa SMSS upang sila mismo ang makapag-record, makapagsuri at makapagdokumento ng tradisyong musikal ng kanilang komunidad sa Sagada, Mountain Province. Ako po si Micaela Arzadon mula sa UPIS para sa DZUP 1602, Kasali Ka. Maraming salamat, Micaela Arzadon ng UPIS. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team ngayong Huwebes, November 20, 2025. Pakinggan ang DZUP Balita sa 16:02 AM sa radyo, dzup.org sa internet at sa aming Facebook page. Mga kasali, napakabilis ng panahon, 35 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng aming interns mula sa UPIS, na sina Eric Wallo Jr., Nico de la Cruz at Micaela Arzadon at kasamahang sina Rex Espiritu at Miriam Tolentino ng News Team at sina JJ Malate, Almira Mendoza at Cindy Navarrete ng Production Team, Ronin Bautista, Jennifer Amparo, Jean Gumagay at Jansen Pagulayan ng Online Team, Raymond Yu, Mark Valenciano at Ramon Ibanez Jr. ng Tech Team, Teresa Riamon, Joshua Diaz at JR Pasco ng Admin Team, at sa ngalan ng aming Program Director na si Shrel Martinez at Station Manager na si Ivy Claudio, ako po, si Gian Libroho. Magandang umaga, mga kasali, padayon! DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa dzup.org.